yan, marapit na po ang ating bonus. Siyempre, yung bonus, yung almost 40 to 50% po niyan ay ilalagay po natin sa business natin. Ayan, no? So, dito, no? Ilalagay po natin sa business po natin. Siyempre, tayo nagpapapisa. Ayan, no? Papa-convert natin ito ng brooder, no? Ayan, brooder po, no? At siyempre, kailangan yung hindi tayo gaanong gagastos pero secured yung mga sisiw natin, no? Yung secured yung mga sisiw natin. Mahirap rin po kasi na hindi sila magiging secured, no? Sa pagdating ng panahon na mapipisa na sila wala pang tayong lalagyan. Actually, meron naman tayo doon, dalawa. Pwede ko nga gamitin muna yun para hindi muna tayo gagastos. Total na sa siguro 500 pieces ito, no? Mahigit, no? 500 mahigit. So sabihin mo na mapipisa 400 o kaya more or less 400, o di ba? Kasya pa po siguro sila doon hanggang 2 weeks. Hindi ko alam kung magkakasya sila doon, no? Pero kailangan may paayos po natin 'to talaga. Ayan. Okay? So kakausapin natin si Awil, siya ang gagawa na po diyan, no? At para mas mapulido po natin yung brooder natin. Mahalaga po yung brooder, no? Next is yung layer cage, no? Layer cage po natin. Kasi magbebenta rin tayo ng DOC, day old chick, di ba? Tapos magbebenta pa tayo ng RTL, RTB. Kailangan maalagaan natin sila at least day 20, no, ng buhay po nila. Tapos pwede na natin silang i-out, no? So sa pagbebenta po ng DOC, pag sinabing DOC, DOC, no? Wala tayong reservation po diyan, ha? No? Mag-walk-in kayo rito, magdala kayong lagayan nyo, pero may mga lagayan naman tayo, kakaunti nga lang. At kunin nyo po agad. Ayoko yung magre-reserve tapos kukunin 10 days old na, 15 days old na yung yung quail, no? Lugi tayo doon. Tapos kukuha ng RTL, RTB, no? Minimum 500 pieces. That is 18K. Magda-down na ng 8K. Tapos, kukunin kapag 30 days old na, no? Or mahigit isang buwan na yung quail natin. Lugi na tayo sa patuka, no? Kaya pag sinabi kong for sale, kunin nyo na. Kasi habang lumilipas ang araw, naalaga ko pa rin yung mga quail na papisa natin soon or someday, kakain pa rin po ng feeds yan. Kaya mapapasama po sa production cost po natin yan, no? Imbis 35 pesos each lang, no? After 10 days, 15 days, magiging 50, 40 na yan, isa. Magiging 50 pesos na po yan. Lalo naglilay na, no? Ni-reserve ng 20 days old, kinuha ng 40 days old. Wala pong ganon, okay? Wala pong ganon. Alright? So anyway, kahit hindi nyo kunin yan, magiging layers po natin yan. Yung mga lalaki, magiging meat type po natin yan. Okay? And yun, no, mas maganda talaga nag-i-invest po tayo sa mga business, no? Lalo sa mga katulad kong dumaan sa financial struggle talaga. Sobra. Sa totoo lang, no, aminin ko. Sabi ko nga sa inyo po, pasok ako sa school 3 months, wala, miski piso eh. 'Di ba? Tapos nagkakasakit pa tayo. Kasi syempre, gamot pa lang natin, ang mahal na, ano? Siguro mga 5,000 to 6,000 a month gastos ko sa maintenance ko sa gamot, no? Tapos naliliban pa tayo sa pasok dahil comorbid nga, 'di ba? Comorbid nga eh, 'di ba? So natatakot tayo na baka doon tayo madedo sa loob ng classroom doon sa malayo sa bundok. Kaya nga nagpa-transfer na po ako. No? Para kahit masama yung pakiramdam ko, makakapasok ako. Kasi malapit ospital, may tatakbo ko, no? 'Di ba? Hindi katulad sa malayo school, ay hindi naman ako magpapalipat sana kung hindi ako nagganito, no? At 'yun, gusto ko na rin po lumipat talaga, no? Nananawagan po ako sa kataas-taasan na sana mapadali po yung paglipat ko dahil yung health ko po is unpredictable na. Okay? At hindi ako naiintindihan ng mga tao na kapaligid sa akin, no? Kadalasan, no? Kaya 'yun po. Okay? So, nasabi ko lang 'yun. Balik tayo sa topic natin. Kailangan po natin mag-invest sa mga small scale business na ganito, no? Huwag yung papasukin ng isang bagay na ang nasa isip nyo is hobby lang, na pansarili lang na konsumo.
Talo kayo doon. Talo po kayo doon. No? Nagpagawa ka ng kulungan, gumastos ka. Bumili ka ng incubator, gumastos ka. Bumili ka ng patuka ng manok, gumastos ka. Pakain ka pa. Umagat ng hali hapon, napagod ka pa. Di ba? Tapos ang return is yung ihahain mo lang sa family mo na itlog, na karne ng manok, karne ng pugo. Di ba? Parang hindi siya practical. No? Wag ka na lang gumastos sa livestock farming, bumili ka na lang. Hindi ka pa napagod. Kung ang goal nyo po is pansariling konsumo lang. Pero pagkatulad ko po na business side tayo, kikita po tayo. No? Kikita po tayo. Okay? Kikita po tayo. So sa quail meat, ang laki kinita natin dyan, kahit papaano. No? Okay? Katumbas ng isang araw ko din sa DepEd. Ayan, no? Alam nyo na, no? I-research nyo na kung ilang magkano ang isang araw ko sa DepEd. Yun yung kinita ko, isang pitik, no, sa quail meat, no? Syempre, ililis mo pa yung gas diyan, di ba? Okay? So, yun po, no? Mas maganda po na nag-i-invest tayo sa mga income generating asset po talaga, no? Para kahit mawalan ka ng trabaho, kahit makaltasan ka, kahit sagad ka sa loan, may pumapasok na pera. May pumapasok po na pera. Alam niyo po ba, sa quail eggs pa lang, buy and sell ako. 'Di ba? 2,000 pieces po yung binili natin kay Kagawad Sandy. Ubus po 'yun. Andiyan dyan lang sila. May mag-chat lang, pa-order akong 100 pieces, pa-order akong 200 pieces, pa-order akong 50 pieces. Tapos, dinideliver ko lang gamit ko yung e-bike ni Mama. And that's it. Kumita ka na. No? Unlike, kapag naghihintay ka lang ng 15-30, wala talagang papasok na pera. No? Walang papasok na pera. Kundi sa 15 tsaka 30 pa ang pasok ng pera mo niyan. No? Hindi katulad kapag may business po tayo, pasok ng pasok ang pera. Ayan, no? Kaya nga ngayong bonus, i-reinvest po natin yung 40%. No? Yes po, 40% po ng bonus po natin, i-reinvest natin dito sa ating mga, sa quail farming business po natin. Sa quail farming business po natin. And, maganda ang kitaan. Kasi, pagkapisa po nitong mga to, hindi mo naalagaan ng 6 months, 7 months bago mangitlog. 1 month lang, nangingitlog na po sila. Yes po, no? Nangingitlog na sila 1 month pa lang. Kaya nga nakakatuwa kasi mabilis yung return. Although mas mura po yung itlog ng pugo kaysa sa itlog ng manok, mas mabilis yung ROI. Mas mabilis po, no? So, the whole, ayun na may itlog. Yung kabuuan po ng mga buwan na may pasok ang bata, bukas ang school, buhay na buhay ang mga vendors, malaki po ang kita ng quail egg. No? Malaki po ang kita ng quail egg. And then, ang option natin dyan kapag pasukan, stop breeding tayo. Tapos, culling, no? Kung walang pwedeng ikal, force culling tayo. Magtitira lang po tayo ng mga 1,000 birds, no? Tapos yung 1,000 eggs kada araw natin during bakasyon, no? Either i-process natin siya into burong itlog ng pugo, and then ilako natin sa palengke ng murang presyo, ilako natin sa mga kakilala natin sa murang presyo. Yan. And then first week ng May, breed ulit, no? Nang magiging layers natin for 10 months na bukas ang mga school, maraming vendors, no? And then mataas ang presyo ng itlog ng pugo kasi yung demand mataas, mataas din yung presyo ng itlog ng pugo sa mga oras na bukas ang mga schools, no? Okay? Bukas ang school canteen, buhay na buhay ang mga vendors, no? Yun po, okay? Kaya nasa timingan lang yan. Yan yung pag-aaralan natin ngayon buong magdamag, no? Yung proper timing, yung breeding program po natin, no? Ngayon kasi talaga nag-breed tayo. Ayan, no? First week na May. Para June, July, nag-i-start na sila mangitlog. Yan.
Ayan po, no? And then kapag bababa na yung presyo po ng mga itlog natin ng pugo, force scaling tayo, no? Kuha na muna natin sila ng similya, tapos mag-i-incubate tayo ng March, mga April po ang force scaling natin. Tapos kukolektahan muna saan natin sila ng mga fertile eggs, no? Iiwanan lang natin syempre mga breeders po natin, no? Iiwanan natin mga breeders natin. Tapos yun yung pan-load natin sa mga incubator natin. Plano ko po pong bumili, no, ng incubator na yung ganito na siya. Ayan. Or magpagawa. Pwede naman, no? Papagawa tayo ng incubator kasi ito, meron naman tayong thermostat eh. Ayan, maganda po 'yan. Pang heavy duty po yung thermostat na 'yan, no? Kaya plano ko po magpagawa ng incubator talaga yung malaki, no? Malaki. Para ito pang backup na lang. Tapos yung mga DIY incubator natin, hindi na natin gagamitin, no? Hindi na natin gagamitin para mas maging efficient tayo, no? Sa pagpaparami. Once na nagsalang tayo, hindi tayo iisip na baka hindi mapisa. Baka magloko yung incubator, no? Ito kasi reliable to, mataas ang hatchability nito mga to. Mataas pong hatchability po nito mga to, no? Kaya yun, no? At mas maganda po na may reliable tayong incubator. Yan ang buhay po natin. Sa totoo lang, no? Yan ang buhay po natin. So yung pinag-aaralan ko na rin po yung breeding program natin, no? April for scaling, no? Ikalat ng mga layers. Iwanan lang mga breeders, no? Mamimili ka na rin ng mga breeders kapag nagpapisa ka, no? Kahit mga 500 heads, no? 500 heads. And then layers na yung iba, no? April for scaling tayo, tapos first week ng May load sa incubator. Ganun po ang plan, no? Siyempre, mga maikakal natin, gagawing karne. Yun ay magiging meat natin. Tayo na mismo magpo-produce ng meat. Kasi ang hirap po, sabi ko nga mahirap pumasok sa, dadaan ka sa supplier, mahirap po. Sa totoo lang, mahirap. Yung dadaan ka sa supplier, tapos hindi mo hawak yung time, hindi mo hawak yung presyo, hindi mo hawak yung availability ng product. Pag sinabi lang ng 20 pieces, 20 pieces. 30 pieces, 30, wala ka magawa. Ganito ang presyo. 20 pieces lang may bibigay ko sa iyo or 20 packs. Wala na, di ba? Unlike kung tayo mismong nagpo-produce ng produkto, no? Na table eggs, quail meat, fertile eggs, kayang-kaya nating kontrolin yung presyo. Kayang-kaya rin po nating kontrolin yung availability ng product, no? At kayang-kaya nating kontrolin yung time kung kailan po tayo magbebenta, kailan tayo mag-o-open for benta ng itlog, no? Ano ang presyo, no? Available yan pag always available po yan kapag tayo po ay mismo supplier natin ng ating mga produkto, no? So yun yung ibabypass ko. Kaya nga meron tayo nito. Yan. Oh, dami niyan, 200 plus ito. Close to 300. Tapos ito 400 plus. Itong dalawa pag pinagsama, mga hindi 200 plus pala, no? Close to 300. Same din po dito. Kasi ito, walang roller yan, no? Yung space niya na maximize talaga. Ito, sa susunod na papisa po natin, tatanggalin na natin yung roller nito at tutubuksan natin. Yan, natatanggal po yung roller niyan. Yes po, natatanggal po yung roller niyan, no? So, kapag tinanggal natin yung roller, mas marami yung mailalagay po natin. Opo, mas marami po. Doble. No? Kaya 200 plus, 200 plus. Ang mangyayari, 400 plus ang mailalagay natin sa dalawang incubator po natin. Ganun po. So, 400 plus 400, 800 na sisiw. Isang pisaan. Isang pisaan po. No? Ang mangyayari nun, pwede na tayo magbenta ng DOC, day old chick. Pwede na tayo magbenta ng RTL, RTB. No? At soon,
abangan nyo po mga post po natin kung ano yung mga available natin na mga produkto. Sa ngayon po, table eggs at saka fertile eggs po meron tayo. Plus, ito, tingnan natin. May 5 pack pa tayo ng quail meat. Tara, punta na rin natin. Ganun na rin yan eh. Diyan natin nilagay, oh. Ang laki ng tulong po nito. No? Ang laki ng tulong. Ito. Yan, may 5 pack pa po tayo. Ayan, oh. Frozen na po yan. Kaya pag bibilin nyo yan, kailangan i-defrost nyo, tapos hugasan nyo po. No? Ayan, oh. Okay? Meron pa tayong 5 pack na available po. So, kontakin nyo lang ako. No? Kung gusto nyo pang bumili. Okay? Kasi hindi na po ako bibili muna. No? Na magulo. Naguguluhan ako. At least naranasan ko. No? Naranasan ko. At nakalibrate ko na hindi siya pipwede sa atin. Kasi Sabado ang deliver ng gabi, hindi na natin mai-deliver. Kinabukasan Linggo, syempre gagawa pa tayo ng kung ano-ano sa mga trabaho natin. No? May mga meeting, may mga ipapagawang report, may ginagawang mga ganyan. Hindi na natin maaasikaso talaga po. No? Hindi na natin maaasikaso. Kaya huli na yon yung 5 packs natin, kunin nyo na. No? Kunin nyo na. Dahil hindi na po muna tayo kukuha doon sa supplier po natin. Naguluhan talaga ako. Hindi naman ako naguluhan sa pagdi-deliver. Nakakapagod lang siya. Naguluhan ako doon sa time talaga. No? Naguluhan ako doon sa time. Nainis ako talaga sa totoo lang. No? Yung pala, ganun pala. No? Talagang pagdating dito, kasi ito yung huling-huling pupuntahan ng produkto, gabi na talaga. Maganda sana kung ano. 1 to 3 p.m. Nandito na yung product. No? 3 p.m. hanggang 6 p.m. Magdi-deliver tayo. Pwede. Sabado rin natin mai-deliver yung mga goods natin. No? At para Linggo pahinga. Ganon. Pero hindi po nangyari. Hindi nangyari. No? So, ayan po, mga papisa natin. Abang-abangan nyo po yan. Dahil marami na tayong production. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!